There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mga kapuso, ramdam nyo na ba ang init at alinsangan? Umpisa pa lang yan ang tag-init, lalo't katatapos pa lang ng pag-ihip ng malamig na hanging amihan. Ang kabuang detalye pati ilang tip para iwas heat stroke, ihahatid namin pag-usad ng 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sasampa na rin sa 100 piso kada litro ang presyo ng gasolina, habang mas mahal pa rin ang diesel. Kaya mauulit sa Huwebes at Biyernes ang tigil pasada ng iba't ibang grupo. Kanina maraming na-stranded dahil sa protesta at nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, Emil, Vicky, pangatlong linggo na nga bukas ng mega oil price hike kung saan inaasahang maaring sumipa na sa 100 pesos ang kada litro ng gasolina sa ilang mga gas station. Kaya naman dito sa ating kinaroroonan malapit sa Muñoz, Quezon City ay pila-pila na ang mga motorsiklo at mga sasakyan para habang mas mura pa ang gasolina ay makapag full tank na sila. Inaasahan naman na sunod-sunod na kilos protesta ang isasagawa ng mga transport groups. Presyo ng labis, ibaba, ibaba. Lunes na Lunes pero naka-transport holiday ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO at iba pang transport groups sa iba-ibang panig ng bansa. Salubong nila yan sa ikatlong round ng mega oil price hike na ipatutupad bukas. Hanggang 18 piso ang increase sa litro ng diesel. Hanggang 8 piso naman sa litro ng gasolina. Kaya tulad ng diesel, lalagpas na rin sa 100 piso ang litro ng gasolina sa ilang gasolinahan. Kailangan po makarating po sa ating presidente ang aming hinaing at hindi po para kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating presidente yung transport sectors Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating presidente Marcos. Kabilang sa hiling nila ang moratorium o pansamantalang tigil sa paniningil sa utang nila para sa mga binili nilang modern jeepneys. Sana po may 3 months po kami makuha dito or 6 months. Sa gitna ng transport holiday, may mga nahirapang sumakay tulad ni Mary Jane na umabot ng 45 minuto bago nakasakay. Naku, pag nalilate kasi sa trabaho, penalty yun, bawas pa sa trabaho ay sa sahod, kaya ang hirap po talaga lalo na sa mga commuters na katulad ko. May mga stranded din sa Pampanga dahil sa tigil pasada ng mga UV Express. Siyempre, una-unawan po, kawawa naman po sila. Humingi po kami medyo malaking pasensya sa kanila. Hiwalay pa yan sa ikakasanamang transport strike sa Huwebes at Biyernes ng bagong buong alyansa ng transport sector na No to Oil Price Hike Coalition. Bukod sa mga tsuper ng jeepney, ay lalahok din ang driver ng UV Express, bus, TNVS, motorcycle taxi drivers, tricycle at delivery services. Kabilang sa hiling nila ang pagtanggal sa mga buwis sa langis, rollback sa presyo nito, pagbasura ng oil deregulation law at taas pamasahe. Hindi ho natin makita yung response ng gobyerno dahil nga yung response nga binawi na yung gagapiso Magmo-motorcade po at mag-unity ride yung ating mga kapatid na riders sa kalsada para ipahayag yung kanyang disgusto. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Ang grupong Manibela nga, baka mauna na ang tigil pasada. Baka sa Miyerkules pa lang, umpisahan na namin. Ngayong araw, marami na ang tumigil sa amin dahil hindi na talaga kayang bumiyahe. Una nang sinabi ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ibsan ang epekto ng giyera sa Middle East. Vicky, ayon sa mga transport groups, partikular nga ang Piston, kung lilinggo-lingguhin ang mega oil price hike, sila rin ay hindi magsasawa sa pagpoprotesta para protektahan ang kapakanan ng mga motorista. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa kabila na ikatlong mega oil price hike, iginiit ng Malacanang na hindi pa maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa.
Hindi pa rin hawak ng Pangulo para malagdaan ang panukalang bigyan siya ng emergency powers para pababain o suspendihin ang excise tax sa langis. Ang dahilan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Halos mapadapa na ang mga tsuper sa taas ng presyo ng diesel ngayon na sa unang pagkakataon ay lagpas 100 piso na kada litro. At bunsod ng mga mega oil price hike, nagtaasa na rin ang bilihin. Pero kung ang palasyong tatanungin, hindi pa umano maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa at ang tawag dito ng Malacanang, price disruption. May dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Katwiran ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may supply pa raw kasi ang bansa. Basehan niya ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tuturing ang supply crisis kung mas konti na sa minimum requirement na 15 araw ang supply at kung tumanggi nang mag-deliver ang supplier ng bansa. Sabi ng Department of Energy, as of March 20, nasa mahigit 45 days pa ang ating supply ng diesel, habang mahigit 53 days sa gasolina. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ni Navotas Representative Toby Tiangco, Nababahala ako doon sa sinabi niya kasi parang ang pananaw ko talagang nasa crisis na tayo at dapat gumawa ng paraan para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. Ang problema, if Yusek Claire says wala pa tayo sa crisis, parang ang hirap naman ng sitwasyon natin. sabi ni Castro, may binubuo ng crisis committee ang Pangulo para masigurong sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo. Bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Hinihintay rin ngayon ang pagsuspindi o pagbabawas ng Pangulo sa excise tax sa langis. Mag-iisang linggo na mula nang ipasa ng Kamara at Senado ang panukala para dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa hawak ng Pangulo ang panukala para sa kanyang pirma ng tuluyan ng maisabatas. The President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Nang tanungin si Senate President Tito Soto, wala pang enrolled bill sa kanya at hinihintay pa itong ipadala ng Kamara. Hinihingan pa namin ng tugon ng Kamara. Hanggang 10 piso kada litro ng gasolina at 6 na piso sa kada litro ng diesel ang maaaring matapyas kapag sinuspindi ang excise tax. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nahuli sa Cainta Rizal ang pagtumbok ng isang rider sa isang siklista na nakatitigan at nakaalitan sa kalsada. Ang mitya sa pagtutok ni Oscar Oida. Walang kawala sa kuha ng dashcam ang pagkukrus ng landas ng isang motorcycle rider at isang siklista sa may Bonifacio Avenue sa Cainta Rizal, pasado alas 7 ng umaga kahapon. Tila nagtalong dalawa. Di natapos sa titigan ang lahat dahil ilang segundo lang. Tinumbok ng rider ang siklista. Nawala ng kontrol, sumemplang at nabangga pa siya ng paparating na tricycle mula sa kabilang lane. Mabutit nakaligtas ang siklista na si Juan Miguel Simon. Yun nga lang, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. At iika-ika pa nga nang matuntun namin kanina. Bali dito, meron pong sugat na wakwak tsaka dito sa right
yung bukol dito, tapos sa parang eto po sobrang magang-maga tong leeg ko dahil hindi ko talaga siya may igalaw ng maayos. Tapos yung bukaton? Yes po, puro sugat like this. Etong shoulder ko is magang-maga. Mababakas din sa kanyang nooy suot na helmet, maging sa kanyang bisikleta, ang tindi ng sinapit na pinsala. Kung di pa raw sa kuha ng dashcam, di raw niya malalaman kung ano ang sinapit niya pagkat nawalan daw siya ng malay. May isang rider na panay ang busina sa akin in the bike lane. Bali, ang ginawa ko po, dahil nakakailang busina na siya lumipat ako ng lane. Bali, pumunta ako sa left side ng road para umalis sa bike lane. Then after nun, na paglagpas niya sa akin, nakatingin siya ng masama. Dito na raw niya binunot ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang rider. Ang sabi niya sa akin, bakit mo ako binibidyoan? Then, ang sinagot ko naman po, hindi ko siya binibidyoan dahil nagpa-photo lang ako. Doon na raw nangyari ang nahulikam na pambamangga. Yung nagising na ako, doon ko na lang yung ang dami ng tao, hindi po ako makahinga ng maayos. Yung leeg ko, kasi hindi ko talaga magalaw Buti na lang umano at may ambulansyang rumisponde at agad siyang naisugod sa ospital. Kanina, naghain na ng reklamo sa Cainta Police ang siklista. Makikipag-ugnayan umano sila sa LTO para matukoy ang rider ng motorsiklo. Kasi para hindi na po panggayaan or hindi na po siya makagawa ng iba pang aksidente hindi lang po sa akin, sa ibang tao na sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa gitna pa rin ng mahal na langis, inilunsad sa Camarines Sur ang irigasyong pinapatakbo ng solar power sa halip na langis. Yan at iba pang mga tulong sa mga magsasaka sa pagtutok ni Tano Tingkungko. Habang maraming magsasaka pa rin ang umaasa sa irigasyong gumagamit ng makinang gumagamit ng krudo o gasolina, Camarines Sur meron ng irigasyong pinapatakbo na lang ng solar power. Ininspeksyon niya ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. Tamang-tama lalo sa gitna ng mega oil price hikes na nasa ikatlong linggo na ng pagpapatupad. Ginawa namin solar para wala nang krudo, wala nang ibinabayad sa krudo. At napakaganda, yung sa Bulin, yung pinuntahan namin, ang binabayad ng bawat farmer ay sa 1 hektarya, ay ang binabayad sa krudo ay katumbas na 1 dosenang kaban. Para naman mas maganda ang kikitain ng ating mga magsasaka. Matapos nito, mga magsasaka naman ang kinausap niya sa inspeksyon ng bagong mega cold storage facility sa bayan ng Pili. Malaking tulong yan para hindi agad masira ang sobrang ani na kailangan munang iimbak para hindi nila kailangan magbagsak presyo. At para rin may supply pang maibebenta kahit hindi tag-ani para maiwasan ang grabing taas presyo. Bukod dyan, pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin, lalo na yung gulay, mga itlog, lahat ng produkto natin na hindi tumatagal, ay kailangan ninyo, napipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya kung anong presyo ang sabihin ng trader, pinaplano na ring magtayo ng food processing plant. Dapat yung na yun sa inyo pumunta. At meron tayong mga processing na ganito, ang may-ari, lokal, para kung ano man ang dagdag, ang tawag nila value added, kung ano man ang dagdag sa presyo ng produkto ay hindi mapupunta sa malaking korporasyon, kundi mapupunta sa ating mga nagsasaka. Mamamahagi rin anya ng fertilizer, insecticide at iba pang farm input at magtatayo ng mga imbakan para sa mga ito. Gayon din ang pag-introduce ng mga bagong variant ng palay, lalo na yung mga high yield. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Booked and busy si Alden Richards na bukod sa mga showbiz commitment, proud finisher din sa isang international triathlon competition. Ano kayang plano niya para sa darating na Holy Week break? Narito ang report ni Argel Lidelator ng GMA Regional TV.
On a high pa si Asia's multimedia star, Alden Richards, matapos ang strong finish ng kanyang relay team sa isang international triathlon competition sa Davao City. Si Alden ang pambato ng celebrity team sa bike course. Well-balanced ang oras ni Alden sa training, pati sa kanyang work commitments, tulad sa hino-host niyang dance reality competition na Stars on the Floor. We're almost going towards the permanent team-ups ng mga dance star duos natin. And with the challenges right now, it's anybody's game. Pero kaninong performance kaya ng celebrity dance star siya sobrang na-surprise? Rocco and Jasmine. Of course, I know they can dance. Rocco is a good dancer. Jasmine is a good dancer as well. But with the performance that they're showing right now, dito sa Stars on the Floor, I've never seen them do choreographies and styles and dances like the ones that they're doing now. So sobrang nakakagulat lang. Malapit na rin magsimula ang taping ng pagbibidahan niyang romantic drama series kasama si Nadine Lustre na Love, Siargao. Partnership ito ng View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA Network Incorporated. Actually, by April, we'll be flying to Siargao na and we're gonna be staying there for a little over a month to shoot it. It's our love letter to the Filipinos na sometimes, of course, we want to highlight the beauty of the Philippines alongside telling a really great love story. So abangan niyo po yan. Pero bago yan, may family time muna si Alden, lalo na sa Holy Week. Siguro dito lang kami ng family, just spend time together. It's been a while, medyo since na-busy tayo during the first quarter of the year, wala ako masyadong time with them and reflect, of course. Since lumaki naman ako na ang Holy Week talaga, it's time for reflection and repentance. And we offer it to Lord Jesus Christ, of course. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, target maban sa bansa ang online game na Roblox. Simula po yan sa Semana Santa. Kasunod yan ang pagkabisto ng recruitment sa ilang estudyante sa Carasan. Bukod pa sa dati ng mga ulat ng pang-aabuso sa batang gamer ng ilan nilang nakakausap sa laro. Ang mga dapat gawin ng mga magulang. Alamin sa aking pagtutok. I will burn down my school. Ito raw ang nakababakalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating maggasik ng gulo. Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya ng role-playing at mga simulation. Dati nang may mga nagayag ng pangamba dahil posibleng ma-expose, lalo na ang mga kabataan sa mga nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. They are being manipulated. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng nooy death squad ng Nazi leader na si Hitler, nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan pa ng automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center gumagawa na raw ng hakbang para iban sa lalong madaling panahon
ang Roblox. Porsigido kami na kapag hindi inayos na roadblocks, hindi sila nakipag-usap. At kung makipag-usap man sila, hindi nila ayusin yung mga safety mechanisms para hindi makapag-abuso sa mga kabataan natin, hindi ma-impluwensyahan na masama yung kabataan natin. Talagang porsigido kaming i-block at iban itong gaming platform ng Roblox dito sa ating bansa. Yung Holy Week break natin, magkaroon tayo ng banning na do sa Roblox because we want to ensure that yung mga habang naka-weekend yung mga kabataan natin, hindi sila may expose sa mga banta. Sunod-sunod na pagpupulong din nila ang kanilang gagawin ngayong linggo kasama ang mga telecommunication companies, application stores at mga solution partner para matuldukan ang iba pang mga masasamang dulot ng Roblox na kanilang namomonitor sa Threat Monitoring Center ng CICC. Child exploitation, child molestation, child abuse, tsaka child pornography. Walang restriction. Pwede kang gumawa ng violent na games, pwede kang gumawa ng mature games. At pangalawa, mas nakakatakot, Kuya Emil, pag nakikipag-usap sila, may chat function ang Roblox. Ibig sabihin, na yung mga estranghero, yung mga hindi mo kakilala, pwede kang kausapin, pwede kang hikayatin na lumipat sa ibang platform. Kahit sa ibang bansa, nangyayari ito. In fact, several states in the US have already filed action or kinasuhan na ang Roblox. Tip ng CICC sa mga magulang gaya ko. Kilalanin natin yung mga kausap nila. Tinitingnan natin ano yung mga nature ng contents na either pinapanood or nilalaro nila. Hindi kami killjoy. Sa isang pakayag, inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga gaming at iba pang application online. Inikutan namin kanina ang isang public school dito sa Quezon City para pursuhan ang mga magulang sa gagawin ng gobyerno na iban ang Roblox, lalo sa mga kabataan. Pero bago pa kami makapag-interview, kitang-kita kung gaano kapatok ang Roblox sa mga estudyante rito. Pero sina nanay, tatay, lolo at lola, pabor sa gagawin ng gobyerno. Yes. Bakit ho? Oo, nakakaparo sa mga bata yun, nakakaano sa mga nila yun. Yung paglalaro. Si Mano siya, irritable pagka hindi nakakapag-ganon-ganon eh. Yung pag naititigil siya. Kaya kailangan talaga mawala talaga yun eh. Okay naman sir, para sa yung mentality ng bata para mabago. Mas mabuti alisin na lang yun. Sumang-ayon ako dyan para mawala na yan. As long as he's happy playing, pag sinabi kong stop, stop na siya. Pero kayo'y pabor na iban. Yes, in favor din po ako. Bakit ma'am? Para din makafocus siya sa ibang bagay like maglaro sa labas. Hinihinga namin ng panig ang Roblox Corporation na developer ng game. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. 4 ang patay sa away sa pagitan ng 2 pamilya sa La Paz sa Iloilo. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang nag-uusap na 3 lalaki nauwi sa pagtatalo habang may dumating namang iba pa. Ang isang lalaking lumabas ng bahay biglang nanghampas ng kahoy. May isa namang lalaking nakasombrero na may dalang patalim. Sinaksak nito ang lalaking nakasando. Nakaiga na ang lalaki pero patuloy pa rin itong pinaghahampas ng kahoy. Sa isa pang video, makikitang nakahiga sa kalsada ang ilang napuruhan sa pananaksak. Ang insidente nangyari sa La Paz, Iloilo City, Sabado ng gabi sa pagitan ng pamilya Provido at pamilya Muya. Dead on arrival sa hospital si Johnny Provido Sr. at 2 nitong mga anak na si Joven at Johnny Provido Jr. Binawian rin ng buhay si Tyrone Muya habang sugatan ang kanyang mga kapatid na Gilbert at Glenmark. Hanggang halik na lang sa kanilang family picture ang magawa ng ina ng magkakapatid na Muya. Sakit biya sa kailoy, agot pa namon to. Agot na namon siya. Plangga na namon siya to. Ay, play plangga. Halos hindi naman matanggap ng ina ng pamilya Provido na hindi lang isa, kundi 3 sa kanyang mga mahal sa buhay ang bigla na lang nawala. Sobra. Sakit na. Nabuling na sila sa amon, ma. Junior ko ng isa mo. Tapos ang eldest ko, tapos bana ko. Siyempre, isipa bala, 3 sila bala ng patay. Ang bana ko may sakit pa na siya mo.
Ayon kay Virginia, nagsimula ang gulo ng bawiin umano ng kanyang anak na si Johnny ang ibinayad nitong 1,500 pesos mula sa isang banoy na bayaw ng mga muya. Kwento naman ng ama ng magkakapatid na muya, nagpabalik-balik si Johnny sa paghahanap kay Banoy. Hanggang sa huling pagpunta nito, may dala na umano itong patalim at kasama ang kanyang nakakatandang kapatid. Isang lilang tindog styron, mga guro tayo tuyo ito, malikaw. Oo. Mga dinuhulan sa igo. Minsan bag din ni Joven, ginpalo-apan niya pag-isdalom. Ginbuno ya. Ngunit itinanggi ng pamilya Provido na ang kanilang kaanak ang may dalang patalim. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang biktima at ang sospek sa krimen. Based doon sa barangay captain, may isa doon na nakatapos ng CBDRP, yung barangay rehabilitation, So, yun, isa chinecheck natin lahat. It's really isolated because that's the only incident happened. Naka-hospital arrest ang magkapatid na muya. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Out na muna ang mga panlamig, mainit na pagkain at inumin. Dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init. Generally ay nagtapos na ang Northeast Monsoon Season. So, hudyat na ito na mag-start na ang mainit at maalinsangan na panahon. Ang TNVS driver na ito, banas agad ang bungad dahil nag-overheat ang kanyang sasakyan sa init ng panahon. Kapag tag-init, mas magastos din daw sa gasolina dahil todo ang aircon. Kasi yung iba nagrereklamo na, kuya palakas na naman po yung aircon. Ganun po. Kasi pag naggagas po ako ng 800, minsan 7 hours lang na siya. Una ubos po eh. Kasi yung init po, yung ng aircon, todo po. May hugot din ang mga nakatopless at sandong rider na ito na inabutan naming nakasilong sa ilalim ng puno kanina. Abala raw sa kanilang hanap buhay ang init. Mayroon na ma-stroke may stroke sa init. Pero wala pa tayo sa exciting part dahil sabi ng Pag-asa, sa Abril pa ang peak ng tag-init hanggang Mayo. Ano yung ating inaasahang temperatura para sa Kalakhang, Maynila sa buwan ng Abril at Mayo? Sa April 2026, yung ating pong forecast ranges for maximum temperature are 35 to 39 degrees Celsius sa buwan ng Abril. At sa buwan ng Mayo ay 35.5 up to 37.6 degrees Celsius. Samantalang sa minimum temperature natin sa Kalakhang, Maynila ay posible makaranas ng 20.8 degrees Celsius hanggang 25.9 degrees Celsius. At sa buwan ng Mayo, 22.1 degrees Celsius hanggang 26.6 degrees Celsius. Pero mas nakapapaso pa sa Hilagang Luzon. Inaasahan natin sa Northern Luzon, posibleng umabot ito ng 40.5 degrees Celsius at ganoon din sa Mayo na posibleng sumobra o lumabis sa 40 degrees Celsius. Pero kung ang ilan, negatibo ang hugot sa pag-alis ng amihan at pagsisimula ng tag-init, si Richard na mamang sorbitero from Cavite, pabor sa ganitong panahon syempre. Tagtuyot daw siya sa ibang season bilang mangingisda sa Naik, Cavite. Hataw naman sa Maynila kapag tag-init. Minsan kumikita ng 500, 600. Kada araw? Kada araw po. Ito pa nakakaraos din sa pagkain. Sa maraming street dweller ngayon sa Nia Road matapos masunugan, mas seryoso naman ang banta ng tag-init. Para raw kasi silang niluluto sa bangketa. Walang akses sa gripo at mahal ang makiigib. Sa tubig ko sa isang araw, budget 36. 36 pesos? Oo, 36 pesos. Ay pagka-summer, mas malaki. Magkano ang tubig Nasa mo? 60. 60 a day. A day. Masakit ba 60 a day? Masakit siyempre lalo pag wala kang pang-igib. Natataon po talaga na walang-wala. Tsaga lang, isang araw, wala muna ligo. Buenas kung sadyain sila ng libreng paligo at paigib ng mga fire truck ng bombero at politiko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Binatikos ng Philippine Coast Guard ang pinakahuling insidente ng pananakot at pagtaboy ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Ang mga Pinoy na mangingisda sa may Baho de Masinloc halos buong araw ng linggo, inikot-ikutan, binuntutan at tinakot ng mga speedboat ng China Coast Guard. May pagkakataon pang dumikit at tila bang naninindak ang dambuhalang barko ng China Coast Guard sa gawang kahoy na motherboat ng mga Pilipinong mangingisda. Para sa klolohan ng mga Pinoy, ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cape San Agustin at BRP Cabra kasabay ang MV Pamalakaya. Nagdala din sila ng supply ng krudo, inuming tubig at pagkain. Kaninang umaga, nagpalipad din ng Cessna Caravan aircraft para tingnan ang lagay ng ikinasang misyon. Natigil bahagya ang panggigipit ng China Coast Guard at matiwasay na nakapag-refuel at resupply ang may 20 Filipino fishing boats. Pero habang naghahatid ng ayuda ang BFAR at PCG, may natanggap na kakaibang radio message ang mga Pilipino mula sa Chinese. Security, security, security. All vessels, all vessels, all vessels. China Coast Guard will conduct regular training from local time 11 o'clock to 18 o'clock on March 23 in an area bounded by following points. Pinaalis ng mga Chinese sa mga mangingisda mula sa isang bahagi ng karagatan sa timog na bahagi ng Baho de Masinloc. This is not the first time that they declared a particular coordinates to threaten the Filipino fishermen. Noong mga nakaraang buwan, nag-declare sila as an exercise area na gagawin daw ng PLA Navy. Pero sa buong maghapon na minonitor natin at binantayan natin ng mga mangingisdang Pilipino, wala naman silang ginawang PLA Navy exercise. For me, this is just another threat to discourage the Filipino fishermen. Itinanggi din ng PCG ang balitang galing sa kampo ng China na may binubuong kasunduan kasama ang China Coast Guard para sa isa umanong maritime cooperation. They are continuously harassing the Filipino fishermen. It should be in good faith whenever you discuss something to negotiate. No? And this kind of activities are not really a clear demonstration of good faith for us to have a much more better engagement. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Itinaas sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan na nakitaan ng low-level unrest at may tsansa ng phreatic eruption. Sabi ng PHIVOLCS, mula noong March 15, nakapagtala ng mahigit 400 volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Patuloy rin ang pagbuga nito ng mahina hanggang katamtamang usok at asupre. Sa nakalipas na 24 oras, nagbuga ng mahigit 70 toneladang asupre o sulfur dioxide ng bulkan at nagkaroon din ng halos 30 volcanic quake. Dahil nasa Alert Level 1, pinaalahanan ng publiko na iwasang pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Pinag-iingat din ang mga nasa 2-kilometer extended danger zone dahil sa banta ng rockfall, ashfall at pyroclastic density current. Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-4 na batch ng mga Pilipinong nirepatriate mula sa gitnang silangan. Ang ilan, wala na raw balak bumalik doon kahit humupa ang giyera. Nakatutok si Bea Pinlac. Mga anak, sabi ko, andito na po ako sa Maynila, mga anak ko. Ito na raw ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ng 60 anyos na OFW na si Merlin. Ang makauwi ng Pilipinas ng ligtas sa gitna ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Patawid na raw sila ng Saudi Arabia nang salubungin niya ang kaarawan niya kahapon. Ako po ay napauwi po dahil sa kaguluhan sa Kuwait po. Natatakot po ako sa pasabog. Kaya po sinabi ko sa amo ko na uwi na lang ako. Si Alicia, 1 buwan pa lang nagtatrabaho sa Qatar pero napauwi na agad. Umiiyak na lang po ako pag akong mag-isa doon sa kwarto ko, gano'n. Tapos nagdadasal lang po na makauwi. Parang wala na, gano'n. Magkikita ko pa ba sila? Makakauwi pa po ba ako? At sa pagbabalik Pinas niya kanina, mahigpit na yakap mula sa anak na si Hero ang sumalubong sa kanya. Ilan lang sila sa 317 OFW at 26 na dependent o kaanak nila na nakauwi na ng Pilipinas matapos maipit sa gera.
Pasado 6:00 ng umaga, nakalapag mula Riyadh, Saudi Arabia ang eroplano nila sa Villamor Air Base sa Pasay. Ito na ang ika-4 na batch ng mga OFW na nagpa-repatriate sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. May mga DMW, Migrant Workers Office, OWA, in partnership with the DFA, na mga land crossings na sinagawa kasi sarado ang airspace in Kuwait, in Bahrain, and limited or restricted ang airspace sa Qatar. It was a land crossing effort. It took about, on average, about 7 to 8 hours to get to Riyadh, Saudi Arabia. Emosyonal at puno ng pasasalamat ang mga nirepatriate na OFW. Ang ilan, wala na raw balak bumalik para magtrabaho sa Middle East kahit humupa pa ang gera roon. Sa naranasan po doon ay talaga pong hindi na po makakabalik. Si Pangulong Bongbong Marcos ang sumalubong at kumamusta sa mga bagong uwing OFW. Ayon sa DMW, may humigit 1,200 pang mga OFW at mga dependent nila ang inaasahang may uuwi rito sa Pilipinas mula sa Middle East sa mga susunod na araw. Ang pangako ng gobyerno, lahat sila makatatanggap ng post-repatriation services gaya na lang ng financial assistance at employment facilitation. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Patay ang isang murder suspect sa Cebu matapos makipagbarilan sa mga aarestong pulis. May report si Fe Marie Dumabok mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa engkwentro ang operasyon ng pulisya laban sa isang 44 anyos na murder suspect. Pinuntahan siya sa kanyang bahay ng mga otoridad matapos ituro ng mga saksi bilang ang bumaril at pumatay sa isang 46 anyos na fruit salad vendor sa barangay Sangat sa San Fernando, Cebu nitong Sabado. Pinuntahan siya ng pulisya para arestuhin. Ngunit sa halip na sumuko ay nakipagbarilan ito sa mga rumisponding pulis gamit ang long firearms at iba pang armas. Umabot ng halos 5 oras ang barilan. Nanirespondihan na rin ng mga pulis mula sa Karatig Lungsod at ng Regional Mobile Force Battalion. Nang malapit nang ma-neutralize, bigla na lamang nagliyab ang bahay ng suspect habang nasa loob pa ito. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Sinubukan pa umanong tumakas ng suspect mula sa nasusunog nitong bahay, pero nabaril na siya ng mga rumisponding pulis. Ayon sa inisyal na investigasyon, pinaghinalaan umano ng suspect na asset ng pulis ang biktima. Nakastorya po nako ang anak niya karon, gitawagan niya during atong negotiation na mo, nananghid na daw, nag-I love you na yan, nananghid upuan ba, kanang di siya mo surrender daw. Isang pulis naman ang nasugatan sa kanang braso pero nasa ligtas na kalagayan na. Ang suspect ay dati nang nasangkot sa pagpatay sa isang barangay kapitan sa Naga, Cebu noong 2010 at sa pamamaril sa anak ng dating alkalde ng Carcar City noong 2012. Naresto rin ang suspect noong 2017 sa isang checkpoint matapos makumpiskahan ng iligal na droga at hindi lisensyadong baril. Nitong Setyembre lang ito nakalaya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng dagsa pa rin ng mga bibiyahe sa Semana Santa sa kabila ng mahal na gasolina at diesel. Pakonsuelo sa ngayon ang diskwento sa toll. Nakatutok si Rafi Tima. Nag-aanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa nalalapit na mahal na araw. Ipapatigil muna ang mga construction at road improvements doon simula March 27. Inaasahan kasing dagsa pa rin ang mga uuwi sa kanilang mga probinsya pero hindi na ganun kadami gaya ng mga nakarang taon dahil na rin sa taas ng presyo ng krudo. Maaaring bumaba po yung total volume po natin pero sa tingin po namin makakaranas pa rin po tayo ng pag-congest during yung rush hours at saka yung mga days na nakikita natin, lalong-lalo na po yung uwian po sa Miyerkules Santo ng hapon hanggang gabi at ganun din po yung sa Huwebes ng umaga. Ang Department of Transportation naghahanda na rin para sa Semana Santa. 20% pagtaas sa bilang ng pasahero ang inaasahan. Right now, we have sufficient personnel to deploy. We will be on 24/7 making sure that our passengers are safe and secure. In case lang meron pong magsamantala o magtaas ng pamasahe po or kung hindi man mali yung kanilang serbisyo, alam niyo po, isumbong niyo agad po sa SAIC. We will file cases po
dun sa mga involved na personnel. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pansin nga nila ang pagbaba ng volume ng mga sasakyan mula nang tumaas ang presyo ng langis. Nangunguna po yung government na yung offices ngayon is 4-day work week na lang po. So that's also one factor po kung bakit bumaba po yung volume po namin dito sa NLEX and SCTEX. Para gumaan naman ang pasanin ng mga motorista, ngayong araw ipinatupad na ang toll discount sa mga expressway. Unang nag-anunsyo ang Metro Pacific Tollways Corporation noong nakaraang linggo na magkakaroon ng kabiyahe rebate program kung saan babalik sa dating rate ang kanilang toll rate para sa mga piling sasakyan sa loob ng 2 buwan. Makikinabang dito ang mga Class 2 public utility buses, modernized jeepneys at Class 3 vehicles na dadaan sa NLEX, SCTEX at Cavitex. Ibababa ulit yung toll rate to the level po ng bago kami mag-increase this year. So that's about for NLEX is from 12 pesos to 72 pesos depending on yung entry at saka yung class ng sasakyan. Ang operator ng SLEX at Star Tollway nag-anunsyo na rin ng rebate program na nagsimula ngayong araw. Balik din sa lumang rate ang mga sasakyang sakop ng programa tulad ng mga public utility jeeps at UV Express, public utility buses at modern jeepney at mga cargo trucks at trailers. Sa SLEX, mula 13 hanggang 39 pesos ang matitipid depende sa class at biyahe. 9 pesos hanggang 26 pesos naman ang matitipid na mga bibiyahe sa Star Tollway kada biyahe depende sa class at destinasyon. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon din ng discounted toll rate sa Manila-Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension at Muntinlupa-Cavite Expressway. Malaki raw ang pasasalamat ng DOTR sa mga toll operator dahil malaking tulong ito para sa mga PUV drivers na hirap na dahil sa taas ng langis. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bumulusok pang lalo sa 60 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso at dolyar ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Bagong record low ang halaga ng piso matapos itong humina pa ng 20 centavos. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo. Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals. No? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na, yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na merong. Pero mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon kay Leco. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan ng namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontrolin ng inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, opisyal na ngang nagtapos ang pag-iral ng amihan o Northeast Monsoon sa bansa.
Udyat naman yan ang pagsisimula ng warm o dry season o yung tag-init. Ayon sa Pag-asa, asahan sa mga susunod na araw o linggo ang unti-unting pagtaas ng temperatura. Karaniwan sa hapon o tanghali ang matinding init kaya iwasan ang pagbibilad ng matagal sa tirik na araw. Kung hindi maiwasan ang outdoor activities, magpahinga sa mga lugar na malilim o ventilated, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at huwag kakalimutang magdala ng payong o proteksyon sa init. Lubhang delikado po lalo sa mga senior citizen o may iniindang karamdaman ang matinding init na posibleng mauwi sa heat stroke. Gaya ngayong araw, pinakamataas pa rin ang heat index o damang init na posibleng maranasan bukas sa Dagupan City, Pangasinan hanggang 40 degrees Celsius yan. Maalinsangan din ang panahon sa iba pang bahagi ng bansa. Pero kahit opisyal na ang tag-init, hindi pa rin naalis ang posibilidad ng ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. May mga makapal na kaulapan sa Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa summer provinces. Magpapatuloy yan sa hapon. May ilang lugar sa probinsya na makakaranas ng heavy rains kaya maging handa sa baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang ilang bahagi ng Leyte, Bicol Region sa Luzon, ang uulanin, partikular sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Kalat-kalat naman ang ulan sa Mindanao. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kakalimutan ng pagdadala ng payong. Hindi napigilang maging emosyonal si Gen Z Sparkle singer-actress Zephanie sa pilot ng kanyang afternoon prime series na Born to Shine. Proud ang buong cast, kabilang si veteran actress Tessie Tomas, na pinuri naman ang mga nasa likod ng kamera. Makichika kay Aubrey Carampel. Lapit ba nga suke? Presyong kayang-kaya! Simula pa lang ng pilot episode ng newest Kapuso afternoon prime series na Born to Shine. Napaiyak na si Zephanie nang ipasilip ang kanyang karakter na si Jenny Sikat. Isa po yun sa pinaka-favorite ko na shoot namin kasi parang sobrang naramdaman ko po talaga na parang totoong buhay. Yung feeling na pag nabot mo na yung pangarap mo, ito na yung feeling. And yung story po kasi ni Jenny, ganun siya magpo-flow na yung journey niya hanggang sa mabot niya yung pangarap niya. So, exciting po yung mga susunod na mga episode. Kasama ni Zephanie, na nanood ang buong cast at production team. Minchi? May cameo sa pilot episode sina Julian San Jose at River Cruz. What is she saying? Na gumaganap as Young Dara and Young Dio. Christopher Martin as Young Perry. At Mikey Quintos na younger version ng karakter ni Manilyn Reynes as Minchi na nanay ni Jenny. Sobrang kaba ng grupo dahil sabi namin, ito na yung simula. Sana mapanood nila at panoorin nila. At ang dami nating nagko-comment, ang dami na thank you po talaga. Nakilala na rin si Amelia Halari na ginagampanan ni Tessie Tomas, ang intimidating mother ni Dara, played by Vina Morales. Pinuri rin ni Tessie ang mga nasa likod ng kamera. A good serye starts with a very good script. Tapos, a very solid cast, good direction, good editing. It could probably be the most exciting serye in the afternoon for GMA7. Nang matapos ang episode, palakpakan at nagyakapan ng cast na feeling proud sa kanilang palabas. Sa mga susunod na episodes, mas makikilala pa ang iba pang karakter ng musical drama series at mapapakinggan din ang original songs na ginawa para sa serye. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapuso natin na ngayon pa lang ay sumama sa amin sa pilot episode. Sana po samahan nyo kami hanggang dulo ng kwento ng bawat character ng Born to Shine. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Simula na ang 50% discount sa pamasahe ng LRT2 at MRT3, pero hindi pa tiyak kung hanggang kailan. Malaking tulong yan lalo't may mga dating nagdadala ng sasakyan na nagtitrend na rin ngayon. Nakatutok si Mariz Umali. May mga suki ng MRT3 na muntik pang makaiwan ng sukli. Marami pa kasing di nakakaalam na 50% ang discount sa pamasahe simula ngayong araw. Dito po sa fare matrix ng MRT3 na nakapaskil na rito sa teller, ang dating 28 pesos na end-to-end na pamasahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue
ay naging 14 pesos na lamang. Yung 24 pesos ay naging 12 na lang. Yung 20 pesos naging 10 na lang. Pinakamababang singil ay 6 pesos. Dahil sa 50% discount, kapantay na ng lahat ng mga estudyante, senior citizen at PWD ang pamasahe ng lahat ng mga karaniwang pasahero. Malaking bagay yan sa nursing assistant na si Marites, lalo't nagmahal ang singil ng iba niyang sinasakyan. Meron na sa tricycle, 20, nagiging 25 na ngayon. Sa bus, 50, nagiging 55. Pag aircon, naging 60, 55 to 60. Tulong din yan sa mga nagtitrend na lang, imbis na mag-drive sa EDSA para makatipid ng gas. From Novaliches to Pasay, 2 araw kulang ang full tank niyan. So ngayon, nag-MRT na kayo? Ang laki ng ginhawa, ang laki ng dagdag sa pang-araw-araw na budget ko sa transportation. Ang mawawalang kita ng MRT pupunan ng dagdag subsidiya mula sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan ang discount ng MRT free? Mag-aantay tayo ng abiso sa presidente kung hanggang kailan ito. 50% din ang discount ng LRT2 para rin sa lahat ng pasahero. 35 million pesos kada buwan ang mababawas sa kita nito na sasaluhin din ng gobyerno. Wala silang kailangang ipakita, pero yung nalilinawin ko yung naka 50% na ngayon, like yung mga estudyante, senior citizen, PWDs, 50% na sila, so wala nang further discount yon. Malaking bagay sa amin yung tipid na yon. For me, it's a good thing po since nagtaas na po talaga yung presyo ng gas. Sa single journey ticket, 8 pesos hanggang 18 pesos depende sa destinasyon, habang sa stored value card o beep card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Sa kabila ng hiling ng isang mambabatas na ilibre na ang pamasahe sa tren, hanggang 50% discount lang sa ngayon ang pinatutupad ng MRT3 at LRT2. Sa ngayon po, yan po ang ating guidance, no? 50% discount across the board, no? So, yun po ang ating i-implement sa ngayon. Ang LRT1 naman na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya, wala pang anunsyo kung magkakaroon ng katulad na diskwento. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Simula na ang 50% discount sa pamasahe ng LRT2 at MRT3, pero hindi pa tiyak kung hanggang kailan. Malaking tulong yan lalo't may mga dating nagdadala ng sasakyan na nagtitrend na rin ngayon. Nakatutok si Mariz Umali. May mga suki ng MRT3 na muntik pang makaiwan ng sukli. Marami pa kasing di nakakaalam na 50% ang discount sa pamasahe simula ngayong araw. Dito po sa fare matrix ng MRT3 na nakapaskil na rito sa teller, ang dating 28 pesos na end-to-end na pamasahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue ay naging 14 pesos na lamang. Yung 24 pesos ay naging 12 na lang. Yung 20 pesos naging 10 na lang. Pinakamababang singil ay 6 pesos. Dahil sa 50% discount, kapantay na ng lahat ng mga estudyante, senior citizen at PWD ang pamasahe ng lahat ng mga karaniwang pasahero. Malaking bagay yan sa nursing assistant na si Marites, lalo't nagmahal ang singil ng iba niyang sinasakyan. Meron na sa tricycle, 20, nagiging 25 na ngayon. Sa bus, 50, nagiging 55. Pag aircon, naging 60, 55 to 60. Tulong din yan sa mga nagtitrend na lang, imbis na mag-drive sa EDSA para makatipid ng gas. From Novaliches to Pasay, 2 araw kulang ang full tank niyan. So ngayon, nag-MRT na kayo? Ang laki ng ginhawa, ang laki ng dagdag sa pang-araw-araw na budget ko sa transportation. Ang mawawalang kita ng MRT pupunan ng dagdag subsidiya mula sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan ang discount ng MRT free? Mag-aantay tayo ng abiso sa presidente kung hanggang kailan ito. 50% din ang discount ng LRT2 para rin sa lahat ng pasahero. 35 million pesos kada buwan ang mababawas sa kita nito na sasaluhin din ng gobyerno. Wala silang kailangang ipakita, pero yung nalilinawin ko yung naka 50% na ngayon, like yung mga estudyante, senior citizen, PWDs, 50% na sila, so wala nang further discount yon. Malaking bagay sa amin yung tipid na yon. For me, it's a good thing po since nagtaas na po talaga yung presyo ng gas.
Sa single journey ticket, 8 pesos hanggang 18 pesos depende sa destinasyon, habang sa stored value card o beep card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Sa kabila ng hiling ng isang mambabatas na ilibre na ang pamasahe sa tren, hanggang 50% discount lang sa ngayon ang pinatutupad ng MRT3 at LRT2. Sa ngayon po, yan po ang ating guidance, no? 50% discount across the board, no? So, yun po ang ating i-implement sa ngayon. Ang LRT1 naman na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya, wala pang anunsyo kung magkakaroon ng katulad na diskwento. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Para sumapat ang supply ng langis, pansamantala na ring pinayagan ang pag-import ng Euro 2 petroleum products kahit dati na itong ipinagbawal dahil mas marumi at mas nakadudulot ng polusyon. Bahagi po ito ng mga hakbang ng gobyerno para makalikom ng dagdag na supply. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng gyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa, mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4. Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa ring sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy, Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia. Tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-1 taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong strategic petroleum reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas stations na ang nagsara. Dinirekta na po natin ito sa Department of Energy para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Sabi ng PNP, may 2 kaso ng naisampa, hoarding at profiteering sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar. Ayon sa PNP, nagmo-monitor sila bilang bahagi ng kanilang paghahanda kung magkaaberya sakaling magka-oil crisis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ni-release na ni Never Say Die star Jillian Ward ang pinakabago niyang single entitled Pumapag-ibig.
Tulad ng lyrics sa kanta, may nakapag-knockout na nga ba sa puso ni Jillian? Ichichiki yan ni Aubrey Carampel. Full of love and good vibes. Yan ang hatid ng newest song ni star of the new gen Jillian Ward na Pumapag-ibig. Kinanta niya yan for the first time ng live with a full band sa All Out Sundays. May pagka-pop rock and very danceable ang newest track ni Jillian na tungkol sa pag-express ng feelings for someone you love. Kanino kaya niya dinededicate ang kanta? Sa lahat ng mga pumapag-ibig. Ayun, tsaka sa mga taong gusto nilang happy lang, alam mo yun, ma-express yung nararamdaman nila na masaya sila, may nagpapasaya sa kanila. Natanong din si Jillian kung tulad ng kanta, siya ba mismo pumapag-ibig na? Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi. Going back sa kanyang single, sabi ni Jillian nakipag-collaborate daw talaga siya sa composers at tumulong sa pag-rewrite ng lyrics for a more personal touch. Pag uma-acting ako, meron ako mga characters na piniplay, pero pagdating naman sa music, gusto ko talagang, ito yung maging way ko na ma-express ko yung sarili ko bilang si Jillian. Pumapag-ibig is out now on digital music platforms. Pero marami pa raw plano si Jillian for her music. Mas ine-effortan ko talaga na mas magkaroon ako ng knowledge sa music, tapos nagtitrain din ako parati sa pagsayaw ko po, and nagsastart na rin ako mag-voice lessons, and meron na rin ako mga nakabangko na songs na ako yung nagsulat. Like, ako lang mag-isa nagsulat, na soon i-release ko siya sa tamang panahon. Yan yung video, yan yung makakapagpalaya kay tatay. Sa ngayon, busy din si Jillian sa GMA Prime action drama series na Never Say Die. Bukod sa patindi ng patindi na ang mga eksena sa serye, inaabangan din ang characters ni Lian Valentin, Heath Hornales at Eman Bako sa Pacquiao. Sobrang dami pa pong mangyayari sa Never Say Die. Dami pa pong action na mangyayari, pero meron din mga iyakan scenes, kilig scenes, happy scenes, comedy. So, lahat na po sa Never Say Die, halo-halo eh. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.